Okay. Good evening po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong malaman, may mga revive na po ba? Ayan, at least may mga 15 na, ano ho? May mga 15 na. Actually po, ewan ko lang, pero I'm sure na-enjoy natin yung salita ng Panginoon. Ano po? Actually, para ngayong gabi, niresolve ko sa sarili ko, nakakalimutan ko muna talagang masama pakiramdam ko. Oo, paalala nyo na lang po mamaya pagkatapos. So, baka naman makalimutan ko ng tuluyan, hindi ko na ho pansinin. Ano po? So, pero I am very thankful to God. Actually po, itong gawain na to, yearly to eh. Kaya kumbaga, nandoon po yung aking yung eagerness na Lord, please. Alam ko po na talagang ito'y ipinanalangin, di po ba? And I really thank God. I really praise God because in spite of yung pong ating weakness, pero ang kalakasan ng Diyos nandoon pa rin. Ano po? Sino po yung wala nung first night? Pwede po bang pakitaas lang ang kamay? Yung hindi po kayo nakapunta nung first night. Okay. So, babalatuhan po namin kayo. Ang pinag-usapan po namin nung first night ay yung tungkol po sa puso ng tao na dapat ipasiyasat sa Diyos. Mas magandang attitude po yung pinasusuri natin sa Diyos yung ating puso. At meron po kaming 3 puso na pinag-usapan. Sa usaping Kristiyano na po, kasi kapag ka-unbeliever, alam po natin na talagang ang puso po nito ay hindi mo para i-expect na katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero pag believer ka na, ito yung mga iingatan mong maging puso mo. Una po, yung tinatawag po nating cold heart. Yung isang pusong malamig na, di ba? Nang lalamig. At ang aming pinag-usapan doon, yung pong Ephesus Church sa aklat ng Revelation, na nagpasimulang ansisigla ang iinit sa Panginoon, pero nung lumipas ang panahon as they go, kapatid, habang sila po'y nagpapatuloy, somewhere along the line, along the way, ng lamig. So yun po ay idinil ng Panginoon. Sabi niya, iayos nyo yan. Or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So, it is not good for a believer to have a cold heart. Hindi kalooban ng Diyos na malamig ang puso mo. Okay? Yung isa naman, nakakalitong puso. Yung hindi mo naman malaman kung mainit o malamig. Ito naman po yung Laodicean church. Diba? Na ang Diyos mismo nagsabi, hindi kayo maintindihan kung mainit kayo o malamig. So Diyos definido, alam niya ang puso ng tao eh. But God is actually pointing out that sometimes may mga ganitong klase ng Kristiyano na sila mismo, hindi nila maintindihan yung puso nila. Ano ba? Talaga bang, sige, tutulong ba? Susuporta ba? Gagawin ba? Diba? Or parang ayoko Diba? Confused heart. Yung pusong nalilito at nakakalito. Diba? At ang malala po ay yung callous heart. Yung pusong kinalyo na. At ang idea po is hardened. Yung pinatigas na talaga yung puso. At inilarawan po namin ito doon sa fallow ground. Yung pong tigang, yung pong lupa na hindi na makapenetrate ang tubig, hindi makapenetrate ang salita ng Diyos. Why? Sapagkat tumigas na po. Okay? At nakita po namin kung paano nagsisimula po yan. Hindi po bigla matigas kaagad ang puso ng isang mananampalataya. Nagsimula po yan sa hindi niya sinunod yung kanyang narinig hanggang sa nakagawian, hanggang sa nakasanayan, natamaan ng salita ng Diyos, hindi po pinansin, tumagal na ng tumagal, wala na, manhid na sa salita ng Diyos. Kaya ho mga kapatid, ang nakita po namin, ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ng psalmist, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked ways in me. Meaning, nagpapasiyasa talaga. Walang kwentang nakinig ka, tapos hindi mo naman pinansin at hindi mo naman sinalamin kung anong kalagayan ng iyong puso. And after realizing that there are wickedness sa heart, ang sabi niya, and lead me in the way everlasting. Di ba? So, ibig sabihin po mga kapatid, it is good na ang puso ng isang mananampalataya ay maging changed, consecrated, or clean heart. Ang kalooban ng Panginoon, binagong puso, isang binanal na puso, at malinis na puso. Mga kapatid, yan po ang mensahe namin nung first night. Okay? Kagabi, gusto nyo rin po ba yung kagabi?
Okay, wala naman ho makakapigil na sa akin. Ano ho? Sasabihin ko na rin po. Kagabi naman po, parang pagka-inugnay mo, siyempre kapag kakalos na yung heart, magtataka ka ngayon. We believe that the Word of God is powerful, but it seems na walang epekto sa kanya yung salita ng Diyos. And that is very questionable. It is very questionable for a believer na ang Word of God walang effect sa kanya. Nag-aral po kami kagabi at nakita po namin sa sulat ni Apostle Paul na ang church sa Thessalonica, yung church na ito, ang magandang kalidad nila, sila ay naaapektuhan ng salita ng Panginoon. Kinuha po namin sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God which ye have heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe." Nakaka-encourage din po sa pagkakristyano ko na maramdaman ko na gumagawa sa akin ang salita ng Diyos. Amen? At nakatatakot kapag sinasabi kong Kristiyano ako, pero parang hindi ako naaapektuhan ng salita ng Diyos. Ang linaw-linaw po that the Word of God is pure, the Word of God is perfect, the Word of God is profitable, and the Word of God is powerful. So the effective work, dapat may mabisang gawa ang salita ng Diyos sa iyo. Kaya pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dapat may realization. Walang kwentang nakinig ka ng preaching, pero wala kang realization. Every time you listen to the Word of God, you should realize something, especially yung gusto ng Diyos na ipaunawa sa iyo. Amen? And then you should know your restrictions. Pag nakinig tayo ng salita ng Diyos, doon mo rin makikita yung mga limitations and boundaries mo, yung mga hindi dapat sa isang mananampalataya. At ang altar ay lugar na kung saan gagawa tayo ng desisyon. Ang tawag naman natin after hearing the Word of God, there should be a resolution. Diba? Lord, itatama ko na po. Oo, naunawaan ko po. Ako po talaga yun. Hindi ho yung katabi ko, ako ho talaga yung tinamaan. Okay? Hindi ho yung hindi umattend, ako talagang umattend ang tinamaan. Di ba? Yung iba ho kasi pati yung mga hindi umaattend, yun ang iniintindi. Sayang, wala sila. Di ba? Wala nga sila eh. Di ang makinabang at ang makaunawa, yung nandito. Amen? How can you expect those members na hindi umattend na tablan ng salita ng Diyos? Wala nga po eh. Ang nakakalungkot, yung ikaw na nandito, hindi katablan. Okay? So, the effective work of the Word of God. Kaya ako po naniniwala na kung bukas talaga puso natin, wow, amen na tayo, revive na tayo. Amen? Kaya ngayon po, Pastor, Bishop, ang mensahe ko naman po para sa revive na. Oho. Magme-mensahe po ako ngayong gabi para sa mga revive. Yung mensaheng marami ng buhay ang pinasaya, mga kapatid. Oho, yung maraming malulungkot na buhay ang lumigaya dahil sa mensaheng ito. Yung pag naririnig nila ito, nangingiti sila, mga kapatid. Yung pag naririnig nila ito, wow, talagang nagiging eager sila. Gusto nilang pakinggan. Gusto nilang malaman kung ano? Giving. Ano po, Pastor? Giving. Oho. Ang pag-uusapan po natin ay pagbibigay. Diba? Ito'y mensahe na kung saan marami na rin po ang nagkaroon ng nervyos, mga kapatid. Oho. Yung bang giving, pagka pinag-usapan, kaya lang ho, pag ako nag-preach ng giving, ang akin pong sinesentruhan ay ang blessing ng giving. So what I would like to share with you tonight is the message of the Lord that I entitled, The Blessings in Giving. Ang mga pagpapala sa pagbibigay. Mga minamahal, inaasahan ko po na ako'y magpipreach na ang mga mananampalataya kakampi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, huwag niyong pakinggan kapag kalabas sa Biblia. Huwag niyo pong intindihin pagka walang talata. Huwag po nating intindihin pag puro sigaw lang si pastor. Gusto ko nga po, mga kapatid, maipreach ko sa inyo ito sa malambing na paraan. Hindi ko lang alam kung paano maglambing, mga kapatid. Diba? So, alam niyo po bang ang Biblia, kanina ang ganda, no? Yung choir, sabi ko, gandang pundasyon ng mensahe yun, He loved me. Diba? Every time na may isip natin kung paano tayo minahal ng Diyos, kasi bago pa ang kung sino, naisipin niyo pong pinakamagandang ehemplo sa giving, Panginoon Diyos yan. Diba? Yung Ama, ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak.
Ang Diyos Ama, ibinigay niya His only begotten Son, His well-beloved Son. Sino ang makagagawa nito? Di ba? So, kaya nga ang encouragement niya sa Biblia, sabi ni Pablo, kung yung Ama na ibigay na niya yung kanyang anak, ano pa yung kailangan mo na hindi niya ibibigay? Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, the precious Son of God, na ibigay sa iyo, ba't magdududa ka pa na maibibigay niya yung ibang bagay? Samantalang yung pinakamahalaga na ibigay na niya. Tama po? And then the Lord Jesus Christ. Makikita niyo po, anong binigay niya? Ang kanyang buhay. So mga kapatid, mga minamahal, naniniwala po ako na ako at ikaw na tagasunod ng Diyos ay hindi dapat umilag sa isang napakahalagang mensahe ng Biblia na alam ko pong ang pinaka-intensyon ng Panginoon, hindi pahirapan ka, kundi pagpalain ka. Amen? Sino po sa inyong nag-iisip na ang Biblia kaya nagturo ng giving dahil hirap na hirap ang Diyos at kailangan niya ang mga ibibigay natin? Diba? Just try to consider that. Bakit kaya ang Biblia, napakaraming turo, napakaraming aral tungkol sa giving mula sa Old Testament patungo sa New Testament? Bakit napakaraming aral tungkol sa giving samantalang kung ang giving po, ang pag-uusapan Diyos, ano ba ang kailangan ng Diyos mula sa atin? Diba? Kailangan masagot yun. We need to answer that question. Why in the Bible there are a lot of passages, mga kapatid, na kung saan tinuruan po tayo tungkol sa giving. Alam nyo? Hindi dahil gusto ng Diyos na kunan ka. Hindi dahil gusto ng Diyos na pahirapan ka. Pag inaral nyo Biblia, kaya itinuro ng Diyos ang prinsipyo ng giving. Actually po, tayuan nyo po ngayong gabi yan kung kaya nyong kontrahin ang reason why God taught us to give. Because God would like to bless us. Amen? Ipinakita na sa Bible, yan ang susi upang tayo po ay pagpalain ng Diyos. Ang Diyos ang magpapala sa tao, pero kanino binigay ang susi? Sa'yo. Kaya nasa sayo yun. Kung bubuksan mo o hindi. Diba? At ang sabi ng Panginoon, and prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall have not room enough to receive it. Okay? So mga kapatid, nakikita ko po, mukhang interesado na kayo. Amen? Mukhang gusto nyo na. Huwag kayong pahalata pag hindi nyo gusto, ha? Wag. Diba? Ang Kristiyano kasi walang pinipili. Pagsalita ng Diyos yan, amen tayo dyan. Amen? At ako naman po, kahit sino pa kayo, hindi naman po ako kakabahan na magsalita sa inyo basta alam ko na ang sasabihin ko nasa Bible. Remember, Micaiah, as the Lord liveth, what my God saith, di ba? Oh, that will I speak. Di ba? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang ano sa Tagalog yon? I speak Itutusok. Ano? That will I speak. Yan po ang aking sasabihin. And then, walang kahit sino rito na kailangang maubligang magbigay. Okay? At ang mga talata sa banal na kasulatan ang maglilid sa atin patungkol po dyan. Alright? 2 Corinthians chapter 8, please. 2 Corinthians chapter 8. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Babawi po ako ngayong gabi sapagkat nung unang 2 gabi, ang tindi po ng aking kalaban. Parang sasabog ang ulo ko po habang ako'y nagpipreach. Ayoko pa namang sumabog ang ulo ko sapagkat magugulo ang buhok ko. All right. At least mapatawa ko lang kayo, masaya na ako. Ano ho? All right. Kung nakita na po, please say amen. All right. Ganito po ang sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 8. Moreover, brethren, with you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first
gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. In so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion for the forwardness of others, to prove the sincerity of your love. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. And herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore, perform the doing of it, that as there be a readiness, there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. Chapter 9, please, verse number 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? God loveth a cheerful giver. So, I would like all of you to please consider the very idea of giving in the Bible. Ang tawag dito grace of giving. Okay? Grace giving and the grace of giving. But I would like to focus on the message that I entitled, The Blessings in Giving. Let us come to the Lord in prayer. O aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam po namin na ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. At ngayong gabing ito, gusto po namin na mahamon sa pamagitan ng mensahe. Alam po namin dakilan Diyos na ang mga gawain nakarating sa kanilang mga accomplishment, sapagkat ikaw ay Diyos na nagpala at Diyos na gumamit sa mga taong natutong magbigay para sa iyong gawain. Lord, I pray that tonight, in this message, O Lord, ikaw po ang aabot ng aming mga puso. Use me and empower me, Heavenly Father. Maramdaman po sa puso ng iyong lingkod ang pag-ibig, ang pagnanais, na ang bawat isa po ay dumating sa punto na talagang ma-enjoy po namin ang blessing sapagkat natutunan naming magbigay, hindi lang basta magbigay, kundi magbigay ng ayon sa iyong salita. Lord, sa iyo ko po buong pusong ipinagkakatiwala ang mensaheng ito. Naasahan ko po na ang mga totoong ligtas ay mapagpapala, mapagtitibay, at magkakaroon ng aplikasyon sa mensahe. Lord, use your humble servant. Without you, O Lord, wala po akong magagawa. Thank you for the privilege. Thank you. And I would like to be a channel of your blessing tonight. Use me for your glory and for your honor, Heavenly Father. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. Okay, so ang ating pong pag-uusapan ay isang mensahe na sabi nila, Pastor, alam mo, napaka-sensitive ng topic ng giving. Actually po, ayoko magbigay ng ganong idea. Sapagkat sa katotohanan, mga kapatid, ang basis natin lagi ng preaching is the Word of God. Pagka ito po'y nasa Bible, mga kapatid, we should preach the whole counsel of God. Amen? Kailangan po talaga ipangaral ang buong kapayuhan ng Panginoon. The whole counsel of God. At ngayong gabi, sinasabi ko po sa inyo, mapapatunayan nyo po na bilang mananampalataya, ang mensahe ng giving ay hindi mabigat na usapin sa mga mananampalataya. Kasi sa totoo lang po, sino ba sa atin ang makapagbibigay nang hindi tumanggap? Diba? We are all recipient of God's blessing.
Ibig kong sabihin mga kapatid, lahat naman po sa atin, kaya lang tayo nakapagbibigay sapagkat lahat tayo'y tumanggap. Lahat po tayo. Pag-usapan natin ang talino mo, kanino nang galing yan? Pag-usapan natin ang lakas mo, kanino nang galing yan? Pag-usapan natin ang ang trabaho mo, ang lahat ng bagay na ine-enjoy mo sa buhay mo, kanino nang galing yan? Lahat yan ay pawang sa Diyos nang galing. Amen? Kaya mga kapatid, hindi po pwede na okay ka sa receiving, pero ayaw mo ng giving. Diba? Dahil bago pa ako makapag-practice ng giving, for sure, ako'y tumanggap na sapagkat may Diyos na nagbigay. Kaya iyon ang concern ko sa bawat isa po sa atin. Now, listen to this. Maring ito po'y nabanggit ko na sa inyong minsan. Pero let me give emphasis on the three mentalities sa tinatawag nating giving. Okay? Mga kapatid ho, maging open-minded tayo. Di ba? Not to judge anyone, but please search your heart tonight. Okay? May tatlong klase ng mentalidad sa giving. Okay? Ang isang mentality sa giving, tunog pa lang ang pangit na. Pastor, ano po yun? Satanic mentality. Satanic, Pastor? Tunog atomic ka. Anong ibig sabihin ng satanic mentality? Ito po yung mentality na kapag ka ikaw ay nagbigay, pag ako nagbigay, pag ako, di ba, pag binigay ko yan, para namang napakahinang klase ko, para namang naloko ko, naisahan ako. Ano yan? Bakit ako paiisa dyan sa mga pastor na yan? Bakit ko ibibigay to? Pinagpagurang ko to eh. Ano ko? Bale? Diba? Sayang! Pinaghirapan ko tapos ibibigay ko lang? O, teka. Ano pangako ko sa inyo? Yung sasabihin ko sa inyo, nasa Biblia yan. Okay. Kilala niyo ba si Judas? Kasi kung hindi, pakikilala ko kayo ngayong gabi. Diba? Kilala niyo po si Judas? Ito pong si Judas, nung pong merong babae na nag-offer ng precious ointment sa Panginoong Jesus, ito pong si Judas ang pinangalanan na nag-react. Naging negatibo po. Na nung yung babaeng ito na nag-ipon at naghanda ng kanyang precious ointment to offer to our Lord Jesus Christ, inabangan niya ang pagdating ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, maiba ko, para naman medyo intindihin niyo ng kaunti si Judas kung bakit affected. Alam niyo po ba, yung precious ointment, kung gaano kamahal, katumbas po ng isang taong sweldo ng nagtatrabaho po nung kanilang panahon. Almost a year salary ang equivalent, yung pong amount, yung price of that precious ointment, yung alabaster box of ointment, napakamahal. At nung ibinuhos ito sa Panginoon, alam niyo sabi ni Judas, anong layunin ng pag-aaksayang ito? Ba, terrible, no? Sayang yan ah. Ikaw yung binenta, ibinigay doon sa mga mahihirap. Grabe, no? Makatao pero hindi maka-Jesus. Makatao pero hindi maka-Diyos. Mahirap pong paniwala ang maging makatao, ang hindi maka-Diyos eh. Naniniwala ako eh, may mga makatao, hindi maka-Diyos. Pero titiyakin ko, pag naging maka-Diyos kayo, magiging makatao kayo. Amen? O ito kunyari pa, concern sa mga tao. Pero sabi ng Bible, atin-atin lang to, ho? Sabi ng Bible, hindi naman talaga dahil concern siya doon sa mga mahihirap eh. Kasi siya ang tagahawak ng supot para meron daw siyang ay, sa Bible yun. Bahala na kayo. Tingnan nyo na lang doon. Baka sabihin ni Judas, ako pa nagkalat sa kanya eh. Mga kapatid, yun ang hindi ko ma-imagine eh. Na ang binuhusan ng ointment, Panginoon. Minsan hindi ko rin po maintindihan yan sa mga miyembro eh. Na kapag ka nagbigay ka, alam mo namang sa gawain ng Diyos. Alam mo naman para sa Panginoon. Pero ba't nangihinayang ka? Ba't ang tingin mo sayang? Ba't ang tingin mo mahinang klase ka? Ba't ang tingin mo naloko ka? O ngayon, kayo na ho bahala. Anong gusto nyo medyo gaangan ng tawag? Eh para sa puntos ko, nilagay ko satanic eh. Satanic mentality. Dahil for sure, hindi maka-Diyos na kaisipan, yung panghinayangan mo, ang ibibigay mo para sa Diyos. Tama po ba ako? Grabe, no? Satanic. Pangalawa naman po, ay yung tinatawag nating selfish mentality. Yung satanic, ito yung ang tingin mo sa pagbibigay, naloko ka, naisahan ka, nagsayang ka.
Yun naman pong selfish mentality, heto naman yan, may pera ko. Pag binigay ko dyan, di wala na ako. Paano na ako? Yan, ganyan ang ganyan ang dating. Mga kaya hindi makapagbigay kasi ang tingin niya, paano na ako? Mababawasan, di ba? Mawawalan ako. And that mentality, actually, obvious po yan sa napakarami. Di ba? Na ang tingin mo, pag nagbigay ka, kawalan mo. Na kapag ka nagbigay ka, mawawalan ka. Ang pinoproblema mo, paano ka na? Mga kapatid, kung Kristiyano ka, hindi ikaw ang bahala sa buhay mo. Kung Kristiyano ka, ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Tingnan nyo yung prinsipyo ng Panginoon. Sino man na humanap ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Pero sino ba na mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa aking pangalan ay makakasumpong nito. Amen? Kunin po ninyo ang unawa ng mga katagang lumabas sa bibig ng Panginoon na sino man daw po ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon. Sino man ang mawalan ng kanyang buhay para sa Diyos ay makakasumpong nito. Mga kapatid, sa totoo lang po, subukan mong angkinin ang lahat ng bagay. Lagi kang may hangganan. Pero kapag ka ang Diyos ang pinagtiwalaan mo sa iyong buhay, mga kapatid, magugulat ka. Diba? Kung ano ang kalalabasan. Maring yung iba po, hindi pa rin ako basta naiintindihan. Diba? Ito ho yung pangatlo. Ano yung unang mentality? Satanic. Ano yung satanic? Pag nagbigay ka, naloko ka. Yan ang kaisipan. Pag nagbigay ka, naisahan ka. Yan ang kaisipan. Di ba? Pangalawa, yung selfish mentality. Paano yun? Pag nagbigay ako, di wala na ako. Paano na ako? Kawawa naman ako. Yan, medyo samahan nyo ng gano'n para daman-dama. Okay? Okay? Yung pangatlo po, alam nyo kung anong mentality? Scriptural. Spiritual mentality. Ano po yung spiritual mentality naman, Pastor? Kung ang sabi ng satanic mentality, pag nagbigay ako, abay mahinang klase ko, naloko ko, sayang. Ang sabi ng selfish mentality, pag nagbigay ako, di wala na ako, kawawa ako. Yung scriptural and spiritual mentality, pag nagbigay ako, di pagpapalain ako. Pastor, maniwala ako. Kasi nga kanya-kanyang mentality yan. Diba? Yung hindi ganun ang mentality, hindi maniniwala. At pangako ko sa inyo to, walang pilitan. Kanya-kanyang mentalidad, tama? Ano magagawa ko kung satanic ang tagline, di ba? Kanya-kanya basta yan. Pastor, sinasabihan mo ba satanic ako? Hindi po, nagpipreach nga eh. Nagpipreach. Wala akong kahit isa. In fact, kung sa mukha kayo titingnan ngayong gabi, hindi wala akong makitang hapyaw man lang ng pagkasatanik ngayong gabi eh. Wala. Mukha namang mga spiritual eh. Malalaman natin? Kasi nasa ibabaw pa lang tayo mga kapatid. Gusto nyo pa ba lumusong? Baka hindi kayo makaarok. Diba? Kasi ang sabi ng Biblia, give and it shall be. Pastor, di naman siguro totoo yan. Naintindihan kita kung di ganun ang mentality mo. Diba? Pastor, ba't ganun? Hindi ganun yung mentality ko. Ye must be born again. Diba? So yun ang sabi ng Bible eh. May mga talata ba yan? Hindi ba ang liwanag, mga kapatid? Na may mga tao po na ganun ang kanilang pananaw kung bakit po sa tagal ng kanilang pagkamananampalataya nakakakita kayo ng mga Kristiyano na walang kahinahinayang kapag ka may project, todo bigay, kapag ka po merong mga pagkakataon po sa mga offering, sa mga kung ano-anong gawain sa church, ni walang ka-question, bigay lang ng bigay. Bakit? Dahil mahinang klase sila? Bakit? Dahil baliwala ang sarili nila? No! Natutunan lang nila na yun ang kaparaanan para patunayan mo na una, mahal mo talaga ang Panginoon at naniniwala tayo na ang magbigay sa gawain ng Diyos ay hindi kawalan, kundi susi upang tayo po ay kanyang pagpalain. Amen? Alam nyo po, yung mga ganito mentality, na-enjoy na nila yan eh. Diba? Na-experience na po natin yan, mga kapatid. So yan yung mga mentalities, mga kapatid. Ngayon, kung may iba pa kayong alam, at sumobra kayo dyan sa mga mentalities na yan, baka mentalities hospital na po yan.
Diba? So, yun po ang mga mentalities na tinatawag nating giving. Ngayon, pag inaral nyo po yung binasa natin, okay? Ito, tingnan nyo po kung gaano talaga ka-eksakto sa Biblia. Alam nyo, some people give. May mga tao pong kaya nagbibigay because of prosperity. Diba? Yung mga taong sa kasaganaan nila, kaya sila nagbibigay. Diba? Well, pastor, kaya lang naman nagbibigay yan, masagana yan eh, di ba? Kaya naman nagbibigay yan kasi marami silang tinatangkilik eh. Para sa akin, maganda pa rin. Kasi may mga taong masagana na ayaw pang magbigay eh. Kaya para sa akin, positive yun. Kasalanan ba nilang masagana sila? Di ba? Ang maganda nga, sa kasaganaan nila, natuto silang magbigay. Amen? So some people give because of prosperity, because they are prosperous, because they have so many. And because of that, nagbibigay sila. So, some people give because of prosperity. Diba? Alam nyo, sabi ng Bible, as a man, diba, purposeth in his heart, so let him give. Pero meron pong bahagi dito na niliwanag niya kung papaanong siya ay pinagpala. Kung papaanong sila po ay pinasasagana, mga kapatid. According as he purposed in his heart, di po ba? Ang sabi po, let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Tapos sabi po, and God is able. Di ba? Ang Diyos ay may kakayan, lalalo silang pasaganain. So ulitin ko po, kung ikaw ang sagana mo na, kung meron lang. Kung wala, wag niyo ko intindihin. Kung ikaw sa kasaganaan mo, nagdadamot ka, diba? Parang hindi yata maganda yun eh. Diba? Ngayon, sa kasaganaan mo, maging bahagi naman ng pasasalamat mo. Sa kasaganaang meron ka, matuto kang magbigay. Diba? So some people give, they give. Why? Because of prosperity. And then the other givers, or ito naman po yung, some people give because or based on power. Diba? On their power. So some people give because of prosperity. And some people give based on power, meaning yung ability. Diba? Hindi sila masagana, pero yung kaya nila, diba? Nagbibigay sila ayon sa kaya nila. So, yun po, For to their power, I bear record. Diba? Ayon sa kaya nila. Mga kapatid, paano ba naman tayo magkakatisuran sa church? Kung hindi mo naman kaya, hindi ka naman para magbigay eh. Diba? Kaya lang, kung kaya mo, matitisod ka talaga. Kung kaya mo naman, ayaw mo magbigay. Diba? So, kaya ang tama po, kung binigyan ka ng Diyos ng kasaganaan, give. Kung binigyan ka ng Diyos ng kakayahan, give. So, nagbibigay dahil sa kasaganaan, nagbibigay ayon sa kakayahan. Diba? Pero itong ating binasa, ang Macedonia, grabe po, beyond their power. Diba? Some people give beyond their power. Yung isa ho, because of prosperity, based on power, and beyond their power. So, kaya ho, isang bagay na na-realize ko, Pastor, wag mo nang i-preach yung sa hirap ba naman ang buhay ng mga tao eh. Giving pa ipipreach mo. Baka matisod. Diba? So, Pastor, siguro kapag kami mga mayayaman na lang. Yung bang ang thinking nila, akala nila ang giving para sa mga rich. Ang akala nila ang giving para sa mayayaman. Mga kapatid, ang estado ng buhay ay hindi po garantiya na ang tao ay magbibigay. Diba? Hindi po yung estado ng kabuhayan ito. Maniwala kayo sa akin. Puntahan natin yung talata. Pansinin niyo po, 2 Corinthians chapter 8. Ngayon, pag binasa ko, lalong himay na po natin ito. Papasalamat ako sa Panginoon at gumaganda po ang aking pakiramdam. Siguro dahil alam ng Diyos na kailangan maibigay ko ng maayos ito. Napaka-concern ng Diyos para iparinig sa inyo ng maliwanagan at may maayos na pakiramdam ang tagapagsalita tungkol sa giving. Baka naman may nagsabi, ngayon pag gumanda pakiramdam ni Pastor. Okay. Verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Okay, please consider.
we can see here how the Apostle Paul emphasized on the grace. Tingnan nyo ha, yung kanyang binigyang diin, grace. Mga kapatid, believe me, sa giving, we need grace. Kailangan ko ng biyaya ng Diyos para ako makapagbigay. Amen? At ito ang nangyari sa church, yung grace ng Panginoon. Ang sabi ng verse number 2, how that in a great trial of affliction. Pansinin nyo how he emphasized the situation and the condition and the poverty. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Verse number 5. Verse number 5. Sabay-sabay. Everybody please. Verse number 5. Ready? Begin. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. Mga kapatid, ang isang tamang practice ng giving magsisimula sa pagbibigay muna ng sarili. Pag ang sarili mo na ang naibigay mo, ano pa ang hindi mo maibibigay? Magiging problema ba sa isang taong ibinigay ang sarili sa Diyos na ibigay yung kanyang tithes? Magiging problema pa sa isang tao na ibinigay na ang sarili sa Diyos, na ibigay ang kanyang offering, kahit na first fruits pa yan, kahit na second fruits pa yan, kahit na fruit salad pa yan, pinagsama-sama, magiging problema ba yan? Di ba? Mga kapatid, kaya may problema sa giving kasi hindi naunang ibigay ang sarili. Kahirap-hirap nila. Kahirap-hirap, pero kahanga-hanga. At alam nyo kung saan sila kahanga-hanga? Siyempre, pagka mahirap, pwedeng, siguro ang sipag nila. Siguro, napaka-dedicated nila. Siguro, di ba? Yun ang pwede mong isipin, mahirap sila eh. Ang matindi rito, mahirap. Pero kahanga-hanga, sa bigayan. Grabe. Doon yung makikita kung gaano katindi ang gawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao eh. Kaya maniwala ka sa akin. Kapatid, kahit ikaw yung walang trabaho, kahit ikaw yung tingin mo ang hirap ng buhay nyo, pag pinagpala ka ng Diyos sa mensaheng ito, you will surely enjoy God's blessing in your life. Oo, tandaan niyo po yan. Kahit ito i-preach ito, didiretsahin ko na kayo. Ako po yung pastor na kahit i-preach ko yan, wala ho tayong obligahan mga kapatid. And I believe even your pastor, because I do not believe in compulsory giving. Ang trabaho ko ituro, ang trabaho ko i-preach. Ang pananagutan nyo, i-apply o hindi. Kayo ng Diyos yan. Ang kasalanan ko pag hindi ko pinreach, ang kasalanan natin kung hindi natin susundin. Tama? Ganun pala eh. Parang pinilit mo na rin. Hindi. Pumili ka, kasalanan o susunod. Ganun yun. Alam nga namang, di ba? Alam nga namang gusto mo pareho, hindi mo susundin, hindi kasalanan. Ganon? Di ba? Kasi pastor, bakit mo pinreach? Mali. Ba't kasi nasa Bible eh. Wala naman, di ko na may preach yan eh. Di ba? Kaya lang kayo rin naman eh, ang gusto nyong naiimbitahan dito, yung ang ipinipreach Bible, amen? Ano gusto nyo, yung payaso? Sa carnival kayo pumunta. Diba? Pag sa church kayo pumunta, kaya kayo pumunta sa church, kasi ang gusto nyo talaga marinig, salita ng Diyos. Diba? At wala kayong pipiliin, pag salita ng Diyos yan, mga kapatid, dapat hayaan yung gumawa sa ating buhay, amen? Isipin nyo, ang hirap-hirap. Pero kapuri-puri sa giving, paano nyo ako ngayon makukonbinse na ang giving para sa mayayaman? Ang ini-highlight sa Bible at sa Biblia, kadaming mahirap na yung pa hini-highlight sa Bible. Naalala nyo yung widow? Lahat ng naghulog sa treasury, pinansin ng Panginoon. Kaya kayo, ingat din kayo ha. Baka sasabihin nyo, ang Panginoon hindi concerned sa giving mo. Sa Bible, nakita natin, tumitingin siya sa treasury eh. Diba? Tinitingnan niya yung mga naghulog eh. Tinuturo pa nga niya. Mga disipulo, hali kayo. Obserbahan nyo. Sa church natin kaya kung gano'n ang practice. Diba? Kasi may mga churches, wala raw pilitan sa kanila. Pero pagka naman nag-offering, hanggat di naguhulog, ayaw na maumalis nung usher. Wala raw pilitan yun. Ano ho? Yung iba naman, laki ng church, meron pang magnifying glass eh. Sa amin, sila pumupunta doon sa tray, tapos nakaspat na ganyan, doon sa... nakita ko yung mga hindi lumapit. Mga kapatid,
yung babaeng balo. Mamera lang po. 2 mites. Pero pinuri ng Panginoon. Tama po? Macedonian Church. Ang hirap. Pero naging kapuri-puri sa kanilang pagbibigay. Diba? Some people give because of prosperity and that is good. Some people give based on power and even beyond their power. That is also good and very good. Pero yung some people give in spite of poverty. Wow! It is outstanding. And that is the giving of the Macedonian church. Ha? Bakit kaya nila nagawa yun? Ang narealize ko po, ang pagbibigay po, hindi sa estado ng buhay, kundi sa estado ng puso. Ang pinag-uusapan sa giving, sincerity of love. Ang pinag-uusapan sa giving, spirituality. Tuloy natin ang pagbasa. Verse number 6. In so much that we desire Titus that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Sabay-sabay po, and please try to understand, verse number 7, ito ang key. How come, in spite of their poverty, in a great trial of affliction, in deep poverty, how come na sila po'y naging outstanding sa giving? Hindi pala yaman, hindi pala estado ng buhay. Ang pinag-uusapan pala, sincerity of love and spirituality. Verse number 7, all together, begin. Amen? Pagka pala ikaw may problema sa giving, hindi pala kabuhayan ang problema mo. Ang usapin pala doon, pag-ibig sa Diyos. Ang usapin pala doon, pananampalataya, spirituality. Diba? Spirituality. Kaya sabi po niya, hindi mo kailangan utusan talaga eh. Kaya hindi ho talaga dapat pinapractice ng church ang sapilitang pagbibigay o sakalang pagbibigay eh. In fact, hindi ho matamis yun eh. Hindi ho masarap yun. Ang masarap po na yung pumapasok na pera sa church, ibinigay ng mga mananampalataya na may masayang puso sa Diyos. For God loveth a cheerful giver. Yun ang masarap. Kahit galing sa mahirap, ano? Masarap pagka po ganun. Verse number 8. Oh, anong sabi niya? I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove, ano raw ang ipoprove? Hello? Ano raw ipoprove? Hello? Ano raw ipoprove? Do you love the Lord? Ha? Sincerely? Mahal natin siya? Giving is actually one way na may ipoprove natin the sincerity of our love. Kaya ho pagka ang tao na in love sa Panginoon, talagang magugulat kayo sa kaya niyang ibigay. Magugulat kayo sa kayang gawin. Meron pong mga churches, sa naranasan ko po, after makinig ng preaching, magugulat ka sa lambot ng puso. Magugulat po kayo mga kapatid. Sa hirap ng buhay nila, walang pananalapi. Pero dahil sincero talaga sa Panginoon, nag-offer ng lupa na kayang gawin. Hindi po ito para idikta kahit kanino eh. Dahil sabi ko po mga kapatid, ang issue talaga dito is our love. Ang issue dito talaga is our spirituality. Lalong-lalo na kung alam mong para sa Diyos talaga. Minsan kasi mga kapatid, nahahadlangan tayo ng mga pangsari-sariling pangangatwiran. Ako po, itong nakita ko sa ministry. Kahit ito nagsisimula pa lang ang gawain, sabihin nyo nang nasa 10-20 pa lang ang tao, pag itong 10 at 20 ito nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, tutuloy ang gawain. Makapag-a-accomplish ang gawain. Amen? Oo, kasi mas maganda po yung 20 nagmamahal sa Diyos kaysa sa 100 na hindi mo sigurado, hindi mo malaman kung malamig o mainit, o kaya 100 nga malamig naman. Di ba? May kalyo pa ang puso. Diba? Yung iba ho, pati mo ka, tumigas na. Pati mo ka, may kalyo na mga kapatid. Diba? So, yun yung point natin. So, napakahalaga. Importante po, mga kapatid yan. So, sa ating pong mensahe ngayon. Now, sabi ko nga, itong preaching na ito, pinagsama natin. Meron tinatawag na teaching and preaching at the same time.
Now sa Biblia po, kung isa-summarize natin ang giving, okay, ito po ay sinamarize ko sa 3. Okay, una ho, meron pong systematic giving. Sa Bible po, dahil ang Diyos, Diyos ng kaayusan, meron po siyang itinurong sistema sa pagbibigay. Kaya wag ho kayong dadampot lang ng talata, ba, ang mahalaga sa Diyos, yung ayon sa puso mo, di ba? Kumuha ka ng isang talata sa Bible, binaliwala mo naman yung napakaraming talata. Kasi kung yung talatang kinuha mo ay applicable sa lahat ng panahon, ang tanong ko po, bakit sa kauna-unahang tao, kay Cain at kay Abel, parehong nag-offer, pero hindi tinanggap pareho? Malinaw? Oh, hindi ba? Nag-offer ba si Cain? Nag-offer po si Abel? O ano ho sabi ng Bible? Tinanggap po ba pareho? Bakit hindi tinanggap yung kay Cain? So may problema. Ibig sabihin po, kinakailangan pag kami gagawin tayo para sa Diyos, sumunod tayo sa sistema ng Diyos. Doon sa kung ano yung tinuro niya. So sa Bible po, meron kayong dapat alamin na sistematikong paraan ng pagbibigay. Old Testament, New Testament, yung iba nga makailag lang para lang po hindi po sila makapag-apply ng giving Lalo na yung tithing, ang katwiran nila wala raw po sa Old Testament sabi ko naman, kung ang problema mo dahil wala sa Old Testament, hindi mo na gagawin, ano ba ang Bible? New Testament? Di ba Old and New? Ba't pagka may gusto kang gamitin, sa Old Testament, kumukuha ka. Pero kapag ayaw mo ang katwiran mo, Old Testament, tapos pangalawa, kung totoo ka naman sa logic mo, sa katwiran mo, na dahil Old Testament, kaya ayaw mong gawin, di sa New Testament tayo gumaya. Okay? Ano ba yung ginawa sa New Testament? Binenta nila mga lupa nila, tas dinala sa paanan ng apostol. Gagawin mo ba yon? Yun ang point. Diba? Samantalang sa akin po, kahit sa anong panahon yan, walang masama na magbigay tayo ng may sistema. Diba? Learn to give systematically. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Maganda nga, estudyante pa lang, natututo ka na nun na talagang sa meron ka, alam mo naman na hindi dapat lahat yan aangkinin mo. Meron diyang para sa Diyos talaga na dapat magamit sa gawain ng Panginoon. Kaya magandang estudyante ka pa lang, nagtatides ka na Para kapag ka nag-opisina ka na, hindi na mahirap sa'yo yan. At para ikaw na estudyante, isang araw mag-uopisina ka, dahil nga natuto kang mag-tights, estudyante ka pa lang, bilis ka, nakakuha ka ng magandang trabaho. Ngayon, kung gumanda yung trabaho mo, lalo naman dapat ganahan kang ibigay mo yung para sa Panginoon. Dahil marami pang gagawin ng Panginoon para sa iyo. Amen? Yung iba ho kasi, pag 10 piso, alam ang tithes. Pag 100 alam ang tithes. Pag 1,000 alam ang tithes. Pagdating mo sa mga 50,000 na, 100,000 na, Pastor, magkano na ba yun? Nalilito ka ha? Babalikan ng Diyos doon sa hindi ka malilito. Minsan kung kailan pa lumaki, doon pa nalito. Palaki na nga Amen? Pakita mo sa Diyos, ang galing mo. Alam na alam mo, Panginoon, kahit milyon yan, alam ko kung ano tithes niyan. Ang Diyos naman gusto ko tong anak ko, hindi malituhin. Amen? Yung iba po, 1,000 pa lang nalito na Ano ba talaga ang times nitong dami? Pastor, ganun pala, no? Pag maraming bayarin, nakakalito. Kakatuwa naman kayo, giving ang pinag-uusapan natin, ang saya-saya nyo. Parang gusto ko tuloy maniwala, gustong-gusto nyo ang giving. Diba? Sometimes, ganun ang problema natin, mga kapatid Diba? Sabi ni Diyos, pag natuto kang pagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ka niya sa malaki. Ngayon ko ang tingin niya, pagka malaki na, makakalimot ka na, ayaw naman ng Diyos na makakalimot ka. Amen? Ayaw ng Diyos ng Kristiyanong nagkaka-amnesia, mga kapatid. Ang nagkaka-amnesia, dapat hindi yung pinagpapala, yung naumpog. Ayan, pwedeng magka-amnesia yan, naumpog ang problema sa mga Kristiyano, pagka masyado ng pinagpala, doon nagka-amnesia. Kaya hindi ho dahil naumpog. Kaya ang solusyon ngayon, yung pog mo para matauhan. Anong ibig ko sabihin? Pinapalo. At naiisip niya ngayon, buti pa kaysa napunta na kung saan-saan yun. Dapat di ba? Ganun po, mga kapatid. Kaya sana mahalin niyo pa rin ako pagkatapos nito. Magmahalan pa rin po tayong tunay, mga kapatid. Baka naman merong magsabi kay Pastor Hernandez, Pastor, sa susunod, iba naman para makatikim tayo ng iba. So mga kapatid, napakahalaga po
na ma-consider natin yung systematic giving. Nasa sa ano po, sistema ng church, kung ano yung inia-apply nyo po sa church. Tithes, offering, sa Bible po, ang linaw yan eh. Di ba? Yung pong paborito ng marami, yung, di ba? Anong aklat to yan? Marami na ho ni-nervyos niyan eh, ano? Yung iba ho, pagkabubuksan yan, malas, chi. Di ba? Sabi ng pastor, okay, ang pag-uusapan po natin tungkol sa tithes, ang buksan po natin ang mga Bible sa, naku, malas, chi. Ano ho? Pero kapag maganda puso, malaki. Malaki. Amen? Hindi yun, tama ho doon, malakay. Okay? Kaya ho kapag pinris ng pastor sa malakay, naku, heto na naman si pastor, sumalakay na naman. Ang sabi ni pastor sa malakay, sabi naman niya, sumalakay na naman. Sumalakay. Oh, meron pong isang church ang reklamo ng mga miyembro niya, bakit puro yan ang preaching ni pastor? Di ba? Sabi ko, affected ka? Baka ikaw na lang hinihintay at may iba na preaching. Baka mamaya ikaw ang answered prayer para maiba. Pastor, pagka nag-tithes na ako, tapos yan pa rin ang preaching. Ano ho ngayon? Hindi ka na apektado kasi nagtatites ka na eh. Kahit yan ang ulit-ulitin, sisigaw ko pa, Amen! Amen! That's right! Bless na bless ka pa. Bakit? Nagtatites ka na eh. Kaya lang naman talaga, hirap na hirap ka sa inuupuan mo dahil alam mo hindi mo pa na i-apply eh. Oh, mga kapatid, sensya na po kayo, may sakit ako eh. Systematic. Pangalawa po, yung tinatawag po natin mga kapatid na self-will giving. Yung systematic, ito yung meron pong malinaw na itinuro ang Diyos. Ang tithing, systematic yan. Ang first fruits ko, ini-apply ng church nyo, systematic po yan. Okay? Offering, dyan naman ho pumapasok ang self-will. Ito ho yung katumpakan ng gamit ng talatang ayon sa pinasya ng puso mo. Diba? Hindi ho pusong masama, hindi ho pusong laban sa Diyos, kundi mula po doon sa para sa iyo dahil ang tithes ay pagbabalik sa Diyos ng para sa Diyos. Diba? Yun po yun eh. So ito nga yung offering, ito yung pasya ng puso mo. Kung ano po. Ngayon, may mga churches na nagpa-practice na kung ganito yung tithes, dapat ganito rin. Well, sa akin po, kung applicable sa kanila, okay yun. Kaya lang po, sa nakikita ko po, ang Diyos nga hindi naglagay. Okay? Hindi po siya naglagay. Kaya lang po, may mga magagandang spiritual and scriptural logic naman eh. Kung ang tithing, giving out of duty, yun yun, di ba, bilang Kristiyano, yung offering daw po, dahil pasya ng puso mo, it is actually giving out of love. Dapat mas mataas nga naman ang giving na dahil sa pag-ibig, kaysa doon sa kaya mo lang binigay, dahil sa duty yan. But still, kaya tinawag na self-will, kung ano pasya mo. Basta ang paalala ng Diyos, but he that soweth sparingly shall reap also sparingly. He that soweth bountifully shall reap also bountifully. So, yun po yun. Okay? Kaya kung anong pasya ng puso mo, feel free. Self-will ang tawag natin doon. Ngayon, ang pinakamataas na antas ng giving, mga kapatid, alam niyo kung ano po? Sacrificial. So, there is what we call systematic giving. Okay? Meron pong tinatawag na self-will giving o free will giving. Ito naman po, yung pinakamataas na antas. Ito po yung sacrificial giving. Okay? Yung idea po ng sacrificial giving, meron pong mga nagiging programa ang church. Like for example, kayo po nakaka-bless. Just try to imagine. Isang taon lang ang nakalipas na kung tutuusin. Alam ko, tinuturo lang po ni Caleb at ang sabi po ni Caleb, Lord, give me this mountain. Bay, nagulat ako. Patag na ang bundok nung dumating ako. Paano nangyari yan? Kung wala pong mga giving people, kung walang mga mananampalataya na handang tumulong, makibalikat, magbigay to the point of making sacrifices for the work of God, mga kapatid, ano mararating ng gawain ng Panginoon? So kaya praise God sa mga handang magsakripisyo. Amen? Doon po sa gawain natin sa Quezon City, ang nangyari po kasi doon, halos magkasabay yung lupa at saka yung pagtatayo. Di ba? Naging bahagi pa nga po kayo dito.
But we decided na isettle muna yun sa lupa. Dahil ano na po nasa bubunga na po kami, pero ang mangyayari po kasi masyadong, at alam nyo, kung tutuusin po sa Quezon City, hindi po ganun karami pa ang tao. At pag tinignan po yung estado ng buhay, hindi rin po ganung nakaluluwag ang marami po doon. But I praise God because of His Word, may mga naaapektuhan ng salita ng Diyos. May mga tahimik pero nagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos. At yun ang reason. In fact, mga kapatid, for the sake of ano lang po, ako hindi ko ma-explain. Nagpapastor po ako sa Quezon City. Nagpapastor po ako sa Santa Mesa. Actually po, yung support ko po sa Quezon City, dahil nga po nag-avail kami ng property, ang nangyari po doon, dahil na-challenge ako sa mga tao, sa kanilang puso sa gawain, so nag-decide po kaming mag-asawa na hindi ko po kinuha for more than 1 year now, hindi ko po kinuha yung support for the lot and building of the church. Okay? And then dito sa Santa Mesa po, yung akin naman pong sasakyan, okay, yung akin pong support, doon po. Kaya kapag tinignan nyo po, kung ang pag-uusapan support, ano na po yun? May kalalagyan na po yun. Okay? Kailangan ko po bang gawin yun? Obligado po ba akong gawin yun? No. Gusto ko lang po na makita at maramdaman ng mga mananampalataya na hindi kayo lang ang challenge namin. Sapagkat from the very beginning, when we decided to surrender our life for the ministry, that is already, mga kapatid, yes, it is a privilege to serve God. But believe me, there are a lot of sacrifices as we serve God. Diba? Hindi ba ako maiintindihan ni Bishop pag sinabi kong hindi ko na kaya? Dahil first night pa lang natin, mga kapatid. Diba? Pero Lord, gusto ko i-bless mo. Gusto ko magsakripisyo. Isa sa isang tabi ko yung nararamdaman ko because I really want to be a blessing to your people. Amen? And praise God. Ngayon pangatlong gabi na tayo. Kung hindi ako nag-preach, wala, nakalipas lang din po yan. Pero nakapag-preach ako, dinagawa ko yung gawain ko. Amen? Mga kapatid, ito lang ibig sabihin. Magbigay kayo at hindi magbigay, tutuloy ang gawain. Ang masarap lang, naging bahagi kayo. Amen po? So, yun ang sinasabi ko po. So, napakahalaga po. Yung sacrificial giving, meron pong pinapractice na first fruits, ano po? At sinasabi ko ito, na ang idea po ng first fruits sa Bible, at ito pong pinapractice sa modern, ano po natin, meron po kasi yung first month salary. May mga nagdi-decide na yung unang buwan ng sweldo nila, ini-offer nila for the Lord, consecrated for God. Okay? So, yun po, hindi gagawin ng isang tao kung nagbibiro lang. Ibig sabihin nun, sincero talaga yun. Gusto niya talagang gawin yun para sa Panginoon. Okay? Pero alam niyo po, yung iba naman, ang idea 1 month salary. Anong difference? Yung first month salary, strictly, yung kanyang unang buwang sweldo para sa Diyos yun, sa gawain yun. Ang kanyang pananampalataya, para itong mga susunod, ibe-bless ng Panginoon yan. By faith. Yan po yun. Yun yung idea dapat nung first fruits, di ba? So yung pong isa, yung 1 month salary, in a year time, basta ang isang buwan para sa Panginoon yun. So ito po ay ginagawa niya, di ba? Chinachap po niya yan in a year time, hatiin niya sa 12, yung computation ng kanyang, well, sa church, so kung ano yung maging programa, basta ang point, hindi dapat nagpipilitan sa church. Wala dapat practice nung sapilitan. Tama po? Ha? Kaya kami po, hindi kami nag-check. Hindi namin para alamin kung sino ho yung, hindi. Ang masarap po na chumecheck sa kanila, yung espiritong nasa sa kanila. Ang masarap po ay yung operation at ang dealing ng Panginoon. I am not saying na mali, na chinecheck yung mga miyembro dahil overseer. Baka may problema, kaya hindi niya ginagawa ito. But my point is this, I would like to enjoy cheerful giving in the church. Diba? Sakripisyo. So, yun yung tatlo. Systematic, self-will, and sacrificial. Diyan ko po sinamarize ang giving. Okay? Ngayon po, lunduan na natin ang mensahe. Amen po ba? Oo. So, dahil sinasabi ko po sa inyo, for me, pang-front lang po ng Diyos yan eh. Ang giving po ay ginawa lang ng Diyos na susi para sa iyo sa kanyang pinakalalayon. Ano ang gusto talaga ng Diyos? I-bless ka niya. Pero gusto ng Diyos, bigyan mo siya ng rason para i-bless ka niya.
Kaya ang ginawa po niya sa kanyang disenyo, ikaw ngayon ang magpapasya kung gusto mo ng blessing ng Panginoon. Ang sabi nga po sa Deuteronomy, Behold, I have set you before this day. I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God. A curse if you will not obey. So meaning, heto po, ikaw ngayon, nilagay ng Diyos na may dalawang sasakyan na paparahin ka. Kung ang gusto mong destino, going to blessing, ang sasakyan na dapat mong sakyan, obedience. Okay? Pero kapag ang sinakyan mo, yung sasakyan ng pagsuway, alam nyo kung saan ang destino nun? Curse. I have set before you this day a blessing and a curse. A curse if, blessing if you obey the commandment of the Lord your God, and a curse if you will not obey. So ang tanong ngayon, saan ka? Sa blessing? Sa curse? Pag tinanong nyo tao, syempre po, pastor, sa blessing. Pero ang tanong ko sa iyo, saan ka nakasakay? Diba? Kahit gusto kong pumunta sa Batangas kung ang sinakyan ko po papuntang Baguio magtataka ba naman ako, ba't sa Baguio nyo ako dinala? Mali yun. Dapat ikaw ang tinanong, bakit sa Baguio ka sumakay? Kung Batangas ang pupuntahan ko, bakit biyahing Baguio ang sinakyan ko? Kung blessing pala ang gusto mo, bakit sa pagsuway ka sumakay? Hindi ba dapat sa pagsunod? Dahil ang sabi ng Bible, pagsunod, pagpapala kung susunod ka, pero sumpa o salot kapag ka hindi ka sumunod. Balikan natin ang Malakay ngayon. Bahala na kayo. Kung Malaki, Malachi, bahala na kayo. Okay? Ano ang sabi ng verse number 10? Okay? Sa verse number 8, sa bayan ng Diyos, ganito siya nagsalita. Tingnan nyo ho. Kaya minsan sabi po nila, Pastor, dapat sa iyo ang gusto ko sa iyo, pagka nag-preach ka, dapat you preach like Jesus. Na ang thinking nila, dapat daw, yung ano lang, yung wag naman masyadong. Sabi ng pastor, okay. Do you want me to preach like Jesus? Okay, ready? Oh, you generation of vipers, di ba? You are like a sepulchres, di ba? Grabe, hindi niya naintindihan yung sinasabi niya. Ang Panginoong Jesus, nung nag-preach siya, sabi niya, kayo, mga para kayong mga nicho na pinaputi sa labas, pero bulok ang inyong kalooban. Grabe, ganun ho siya mag-preach, mga kapatid. Hindi ko kaya yon. Hindi ko kaya yon, mga kapatid. Malakay tayo. Ito kaya ko. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? Saan? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse. Di ba sabi doon sa talata natin, ang naging sistema ng Diyos, pagka ang isang tao sa curse napunta, yun ay bunga ng pagsuway. At yun ang nangyari sa bayan ng Panginoon. Kaya huwag kang magtaka na mangyayari sa atin yun pagka sumusuway tayo. Ye are cursed with a curse. Ang sabi ng Bible, di ba? Maging ang buong sapagkat ninakawan ninyo ako. Kaya ang sabi ng Panginoon, eto solusyon, eto susi, eto gamot. Para mawala ka na sa salot at sumpa na yan. Anong gagawin mo? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, saith the Lord. And prove me now herewith, saith the Lord, if I will not open you, listen to this, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that shall not have room enough to receive it. Ito po ang verse number 11. And I will rebuke the devourer. Amen? At sasawayin ko ang mananakmal for your sakes. And he shall not destroy the fruits of your ground. Mga kapatid, ito po'y kung naniniwala ka sa salita ng Diyos. Amen? Oo, pero kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, wala lang. Huwag niyo po intindihin itong pinagsasabi ko. Pero kung naniniwala kayo na ito'y salita ng Diyos, then, bigyan niyo ng attention. Eto ho. Ang sabi niya, prove me now herewith, said the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing. Use your imagination. Di ba? Una, ang bubuksan, windows of heaven. Diba? Tapos ang pagkakasabi, pour you out a blessing. Diba?
Using your imagination, ano pinag-uusapan natin sa blessing? Kaunti, marami. Grabe, mga durungawan eh. Kung gagamitan ko ng imahinasyon, ang dami. Diba? Tapos, ang sabi po, and pour you out. Ibubuhos eh. Diba? Kung di ko ibubuhos, mga kapatid, kung patak lang naman yan, ba't ibubuhos pa? So, ang idea ng ibubuhos, marami. At tayo, pag nagpe-pray, ano natin sinasabi tungkol sa Diyos natin? Mapagpalang Diyos. Amen? Because that is very true. And I believe, you really believe, that our God is a gracious God. Amen? Mapagpala talaga siya, mga kapatid. At ngayong gabi, pag tinignan ko kayo, kayo pa lang larawan ng mapagpalang Diyos. Amen? Oo. Meron ba sa inyo mukhang inapi rito? Tataka tayo minsan sa church eh. Mga kapatid, dadako po tayo sa testimony. Meron ba kayong, sino po mga pinagpala ng Diyos? Tinginan sila eh. Oh. Diba? Parang siya hindi. Mga kapatid, yun ang gusto kong pag-usapan natin eh. Yung blessing ng Diyos. Kaya sa isang payak na paraan, gusto kong makita nyo po ang masaganang pagpapala ng Diyos. At ngayong gabi, tingnan nyo po yung antas at pag-aralan nyo kung nasa ang level na kayo ng blessing ng Panginoon. Amen? Ha? Ganun po ba, Pastor? Opo. Magsimula tayo sa bag blessing. Bag blessing. Okay? Ang aklat po ng Hagay ay nagbigay ng record sa atin tungkol sa bag ng pagpapala ng Diyos. Ha? That is the level and the vessel of God's blessing, yung bag. Sa Hagay chapter 1, ito yung ang problema po ng mga tao. Ang gaganda ng bahay nila, pero yung bahay ng Diyos, wasak. Mano po, mga kapatid, pag tinignan nyo po, ang pinaka-set up pa naman, ang templo, nasa gitna. Ibig sabihin po, sa setup nila, wala pong lalabas ng bahay na hindi nila makikita yung bahay na wasak. Kaya ang Panginoon, medyo apektado. Nagkaroon ng hindi magandang loob ang Diyos sa kanila. Bakit? Kasi ang sabi niya, itong mga taong ito, kada araw-araw lumalabas ng bahay nila, pero okay lang sa kanila, ang gaganda ng bahay nila, pinagkakaayos-ayos ang bahay nila, pero itong bahay ko, wasak. Kaya sabi ng Panginoon, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. And because of that, mga kapatid, you know, eto ho nangyari, verse 6. Verse number 6. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, and ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. So gusto kong unang larawan ng pagpapalang makita natin, bag. Okay sana, may bag. Pero anong silbi? Na may bag ka nga, putas naman. Diba? So ang disenyo ng Diyos, yung bag na yan, lalagyan niya ng pagpapala. Pero ang problema po, kung may butas. Okay? At tingnan niyo po sa storya. Sino bumutas? Sino may kagagawan? Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 7. Okay? Thus saith the Lord of hosts, pag-aralan nyo to, magsuri kayo, consider your ways. Verse 8, go up to the mountain and bring wood, and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Verse 9, you look for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, okay, tuloy nyo nga yung basa, and when you brought it home, sino raw home bumutas? Sino humihip, mga kapatid? Kasi siya ang susi ng pagpapala, siya rin ang magsasara ng pagpapala. Diba? Pag sinusuway siya, pag hindi natutong magbigay, kaya ng Diyos na anumang meron ka, sisitlan mo, huwag mong ipagmalakihan, iyan ay mabubutas lang, mga kapatid. Kaya ho sa giving, tayo po ay nais ng Diyos na pag uminom, mapapatid ang uhaw. Pag kumain, mabubusog. Okay? Kapag ka po mga kapatid nagdamit, naiinitan. Ha? At pagka sumweldo, gusto niya na i-enjoy natin yung sweldo. Amen? Pero ito, gusto niyo ba yung ganyang buhay? Ha? Naghasik ka ng marami, kaunti. Diba? Yung inani. Kumain ka, di ka nabusog. Diba? Pangit ang ganung buhay. So, ang disenyo ng Diyos sa pagpapala, sa bag blessing, God would like to satisfy you. So, sa bag blessing, ang message, the blessing of the Lord is satisfying.
Kaya nakakarinig ba kayo? Ba't ganun? Hindi naman tayo mayaman, pero masaya tayo sa buhay natin. Diba? Kung tutuusin, hindi naman tayo yung katulad ng iba na meron ng mga ganito, diba? Pero bakit nag-e-enjoy tayo? Sabi ko nga, diyan nadadaig po ng wala o kaunti ang pera, yung mga maraming pera sa kasiyahan. Kahit kaunti pera mo, kung nasisiyahan ka, daig mo ang maraming pera na walang kasiyahan. Diba? Mga kapatid, at ang blessing lang ng Diyos ang pwedeng magbigay kasiyahan sa iyo. The blessing of the Lord, it maketh rich. And He added no sorrow with it. Bag blessing, Haggai chapter 1. The blessing of the Lord is satisfying. Number 2, John chapter 6. Basket blessing. Basket blessing? Opo. Remember that? The feeding of the 5,000. Ano po ang lumalabas dun sa storya? Hindi pa dun sa storya, nung po nalagay sila doon sa desert, mga kapatid, wala ho sila eh. Walang mabibilan. Hindi ba problema yan? Kahit marami kang pera, kung wala ka namang mabibilan. Kahit na may pera ka, kung wala ka sa sitwasyon para mga kapatid, wala sa kontrol ng maraming pera ang lahat ng sitwasyon. Pero ang Diyos ang may kontrol sa bawat sitwasyon. Sabi ng mga alagad, Panginoon, magagabi na, pauwi na natin to. Kasi wala tayong mabibilan dito. Nasa disyerto tayo. Tapos kung sakali man, napakadami nito, Panginoon. Pauwi na natin sila. Sabi ng Panginoon, hindi. Paupuin mo sila. Ang daming damuhan dyan, no? Paupuin mo sila. Ano ibig sabihin, no? Pakakainin ng damo? No. Diba? Paupuin mo sila. Yun ang sabi ng Panginoon. Sabi ng mga alagad ngayon, problema to Diba? Tayo ho kasi ang madalas, kaya lungkot-lungkot ng buhay natin, lagi tayo nakatingin sa wala Doon ako nagtataka sa maraming tao. Yung wala, yun ang nakikita nila no? Ang galing So, ang Panginoon, ibang klase siya. Huwag kung ano wala ka. Alam nyo ba na kapag lagi kayo nagdudwell sa wala kayo, lumulungkot ang buhay nyo? Bakit hindi para magsaya kayo? Pasalamatan nyo ang Diyos sa kung ano ang meron kayo. Amen? Yun po yun Mga kapatid, ano hong nangyari? Ang sabi ng Panginoon, nung siya na nagsalita, ano ang meron? Hindi na tinanong, ano wala? Wala naman mangyayari sa wala Ano meron? Di hanap sila, hanap. May bata. Di ba? Merong lad. At ang sabi, meron siyang 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. Sabi niya, Panginoon, meron dito 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. Kaya lang, Panginoon, gaano na to? Sa napakarami. Kita mo to, tinatanong lang ng Diyos ko ano meron Problema ka agad ang, Pastor, ano gagawin natin dito? Pastor, ibigay mo kung ano yung meron ka. Bahala ang Panginoon. Amen? Yun ang tinuturo ng Panginoon Kasi hindi naman mayaman ang magtataguyod ng gawain ng Diyos. Mayaman nga, kung sa kanila naman yung pera nila at hindi willing magbigay, kung ang mentality bahala na kayo, basta ayokong sabihin halimbawa, hindi ayos ang mentality. Di mabuti pa yung mahirap na kung ano yung meron siya. Ang magandang message ng John chapter 6 kahit anong liit niyan, pag nilagay mo na sa mapagpalang kamay, grabe ang magagawa niyan. Habang nasa iyo yan, 2 pirasong isda lang yan, 5 pirasong tinapay lang yan. Nung ilagay na sa kamay ng Panginoon at binless, grabe, 5,000 na pakain. Amen? At higit pa kung tutusin. Isipin nyo kung baptist yung mga yon, may isip mo kung gaano. Diba? Sa pila, baka magalit ka pa pag nauna sa iyo Naku, 5 lang, tapos pang-6 pa ako, tapos nauna pa si brother, patay tayo dyan. Diba? Baka ganun patakbo ng isip natin dyan Mga kapatid, nung inilagay sa kamay ng Diyos, pinagpala. Amen? Anong susi? May batang nagbigay. Ano naging resulta? Hindi lang sila nasatisfy. Sabi ng Bible, nakakain silang lahat, nabusog silang lahat. At ang sabi, may sobra pa. Amen? 12 baskets full. So nakita natin sa bag blessing, ang idea, the blessing of the Lord is satisfying. Listen, doon sa basket blessing, the message, the blessing of the Lord is sufficing. Amen? Ibig sabihin, sufficient. Ang mensahe ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, hindi ka lang sasapatan, pasasaganain ka pa. Ibig sabihin, meron ka na nung pagkain nyo, pag may mga ilang gusto mo pa, pwede pa, mapipili mo pa. Ganyan magpala ang Diyos sa mga may spiritual mentality. Amen? Yun po yun. Kaya mga kapatid,
Kahit anong sigaw ko dito, kundi yan ang mentality nyo, walang ibig sabihin doon sigaw ko. Kaya lang, pala sigaw lang talaga ako. Ano ho? So, pangatlo. Una, bag blessing. Satisfying. Basket blessing. Sufficing. Sufficient. Mga kapatid, pangatlo, barrel blessing. Ano yung barrel blessing? Sa Tagalog, bariles. Pastor, sino ba pinatutungkalan mo? Si Mrs.? Ibig ba sabihin dati ko kasi ganyan yan Ngayon pinagpala na ako, barrel na? Hindi ho. Wala pong intensyon, mga minamahal. Naaalala niyo po yung woman of Sarephat? 1 Kings chapter 17? Kung inyo pong babasahin ang kanilang, dialogo, yung kanilang pag-uusap ni Prophet Elijah, makikita nyo po na ang sabi ng babae, please understand, hindi na para pabuksan ko sa inyo. Total, mga kwento naman to sa Biblia, at kahit papano, pamilyar na kayo. Hindi ba pinapunta ng Panginoon si Prophet Elijah, pakakainin kita? Di ba? Alam nyo kung saan siya dinala? Doon sa kagutom, lugar ng kagutom. Minsan, yan ho ang hindi naintindihan ng iba sa paraan ng Diyos Di ba? Siyempre, pakakainin ka, di dapat, dinala ka sa kabusog. Sa kagutom dinala Di ba? Elijah, pakakainin kita, punta ka doon sa lupa na yon. Meron doong babae, widow woman, pakakainin ka niya roon. Mga kapatid, buti na lang si Elijah, masunurin. Kung by sight, hindi siya susunod Kakain, tapos doon sa may kagutom ako dadalhin. Sumunod siya. At heto po ang tagpo. Sabi nung Prophet Elijah, babae, pakainin mo raw ako. Sabi nung babae, buhay ang Diyos. Alam niya ang kalagayan namin. Ito na lang, isang takal na lang to. At pagkatapos nito, mamamatay na kami. Yan ang drama ng babae. Sabi ko nga, buti hindi sumagot si Elijah. Pagkakain mo niyan, mamamatay na kayo? Lason ba yan? Ano pong message? Last meal. Minsan ganun tayo Ang tingin natin yung atin hanggang dito lang. Okay? Pero anong message? Nung ang babaeng ito, sinabihan ni Prophet Elijah, buhay ang Diyos. Ang Diyos ang may sabi, ibigay mo muna sa akin yan. Ipag-bake mo muna ako. And then pagkatapos, yung para sa inyo. And then ang babaeng ito'y nakinig. Sa sinabi po, ibinigay kung ano yung meron siya. Nakinig at sumunod. Ang sabi ng Bible, katotohanang lumipas ang kagutom. Hindi sila pinapagkulang ng Panginoon. At ang takal, di ba? Ang bariles, mga kapatid, ay hindi po naubusan ng langis. Amen? Oh, grabe. Kaya, nasa paniniwala natin to. Kanya-kanyang apply to. Amen? Ang tawag dito, barrel blessing. Pastor, sa bag blessing, satisfying. Sa basket blessing, sufficing. Doon po sa barrel blessing, sustaining. Amen? Ibig sabihin hanggang dulo, isusustain ka ng Panginoon. Talagang hindi niya uubusin ang takal, mga kapatid, ng langis na kinakailangan mo. So kaya sana po, para makinabang kayo sa mensahe, pagtiwalaan niyo po ang Diyos. Amen? Pwede na natin tapusin doon Kaya lang, sayang yung dalawa Gusto niyo pa ba yung dalawa? Gusto niyo ituloy natin next year? Pastor, next year po ba? Oo, ituloy na po natin ngayon. Okay, eto ang susunod. Bosom blessing. Luke chapter 6, verse 38. Bosom blessing. Give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Di ba? Ang sabi, shall men give into your bosom. Sa kandungan na talaga, ibubuhos yung pagpapala. At alam nyo, ang pagkakasabi rito, ang susi, ano raw? Give. Give and it shall be given you. At ang balik ng pagpapala ng Diyos, ang pagpapala niya, ang sabi, shall men give into your bosom. Ibubuhos, ibibigay, dadalhin. Mga kapatid, makikita niyo po na ang karanasan ng pagpapalang ito yung ang katangian ng pagpapala ng Diyos. Hindi lamang po satisfying, hindi lamang po sufficing, hindi lamang po sustaining. The blessing of the Lord is surprising. Amen?
Yung magugulat ka kung saan galing. Di ba? Ano? Ano nangyari? Magbabayad ka na sa akin? Himala. Totoo ang himala. Hindi po, pagpapala. Amen? Ha? Ibahin naman natin, hindi yung himala, hindi. Yung hindi nagbabayad, magbabayad sa'yo. Pastor, himala, hindi. Pagpapala. Amen? Oo, magugulat kayo. Kaya may mga nagpapatotoo kung saan ang galing eh. Diba? Yun ang idea. Give and it shall be given you. Good measure. Remember, gumawa pa ako ng step niyan eh. Diba? Good measure. Press down. Shaken together. Running over. Remember that? Naalala niyo po yun? Diba? Magbigay ka at ikaw ibibigyan. Takal, mainam, liglig, pigpig at umaapaw, mga kapatid. Kumbaga, mapapa-elbimbo ka sa pagpapala. Grabe. Ganong magpala ang Panginoon, mga kapatid. O, gusto mo, kunin mo si mister, magharap kayo, tapos gagawin. Tapos ganyan, di ba? Mga kapatid, maniwala kayo. Kita nyo? Para lang maging masaya tayo, nakagawa pa ako step, mga kapatid. Yan ang cheerful giving. Amen? Yung pag tinatanggap natin sa masayang paraan. So, importante po kasi yun eh. Anong sabi po? Shall men give into your bosom? Nakuha niyo yung idea? Surprising. Kasi kung saan manggagaling. At alam ko marami sa inyo nakakaranas ng ganun. Di ba na-experience natin yan? Magugulat ka na lang, biglang may mga darating sa'yo, unexpected. Bagamat sa Kristiyano, ang blessing ng Diyos dapat expected. Pero when I say unexpected, yung hindi mo alam kung saan talaga manggagaling. Pero ang pinakalundo ng lahat, sa Diyos talaga galing yon. Okay? Ito na po. Last. Ito po ang tinatawag na barn blessing. Barn blessing. Kailangan, tama hindi burn. Kasi pag burn, sunog. Ito ho, barn. Amen? Okay. Ano sa Tagalog? Kamalig. Ha? Kamalig, tama po? Mga Batanggenyo, pareho ba tayo ng iniisip? Oo. Kamalig. So mga kapatid, imbakan. Imbakan na po ito. Yan, matindi na po. Pagka ang level ng blessing mo, ganyan ka. Gusto kong makilala mo naman ako, ha? Huwag mo kalimutan, Pastor Freddy de Vega po ang pangalan. Kasi barn blessing na yan. Ibig sabihin mga kapatid, ang blessing ng Diyos, securing. Wala ka nang dapat alalahanin pa. Hindi na ikaw yung para maglalapit kung kani-kanino. Ito nga lang iingatan mo, ikaw na ang lalapitan. Ay, ayoko niyan, pastor, ayoko niyan. O di ikaw, bahala ka. Sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Diba? Meron ba sa inyong, ayoko, ako mag-aabuloy? Hindi, gusto ko ako aabuluyan. Ganon gusto mo? Meron na ba kayo nakitang nainggit? Meron pa kayo nakitang umaten ng patay at nung marami nagbibigay, alam mo, nakakainggit ka. Diba? Sana naman, next time ako naman. Palagay ko po, di balik ka ng magabuloy. Tama? Oh, meron ko pang nakitang dinalaw na may sakit at kinainggitan dahil binigyan siya ng dialysis. Sana next time ako na may dialysis. Di ba? Ganun ba? Mga kapatid, yung barn blessing, ito yung secure na talaga. Diba? Yung kumbaga nakakatulong ka. Ikaw na yung nilalapitan, ikaw na yung pupwedeng nasa sitwasyon na talagang sobrang pinagpala ka na ng Panginoon. Amen? Kaya lang baka mamaya nasa bag blessing pa lang tayo at ang malungkot, butas pa rin hanggang ngayon. Huwag nating hayaang mabutas. Amen? Kung kayo po'y binibigyan ng Diyos ng kasiyahan, mag-asam po tayo, Lord, patuloy mo pa akong i-bless. Basket blessing, sufficient, mga kapatid. Diba? Barrel blessing, sustaining, tiyak hanggang dulo makatatawid. Amen? Mga kapatid, bosom blessing, surprising. Kaya pag nagpatotoo ka, kahit yung mga nakakarinig, na-challenge, na-encourage, dahil grabe talaga yung blessing ng Panginoon dito, kung saan-saan nang gagaling. Biblia yun tapos securing. Proverbs 3, verses 9 and 10. Honor the Lord with a substance, and with the first fruits of all thine increase. Ano sabi po?
so shall thy barns be filled with, amen? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Born blessing. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung tayo po'y nasa ang antas man ng pagpapala ng Diyos, manatili at magpatuloy tayong magbigay, sapagkat sa pagbibigay, naandoon ang garantiya, ang pagtiyak ng Diyos, na sa pagbibigay, ikaw ay kanyang pagpapalain. Amen? I hope natuto po tayo sa mensahe. At kung tayo po'y revive, mga kapatid, let us enjoy the blessing in giving. Give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaking together, running over. Amen? Oo. Shall men give into your bosom. Tatawa-tawa ka, alam ko gagawin mo to, ha? Kanina, nakikita kita, parang iniisip mo na kung sino yung kukunin mong partner, Brad. Mga kapatid, let us enjoy the grace of giving. Amen? I hope na lalo pang malaki ang marating ng church na ito. Lalo pang marami po ang may accomplish nyo para sa Panginoon. At mangyayari po yan sa mga handang magbigay. At nawa, maisip nyo, pag kayo nagbigay, hindi kayo naloko. Pag kayo nagbigay, hindi kayo kawawa. Pag kayo nagbigay, kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Yumuko tayong lahat at pumikit. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong banal na salita. Sa iyo po kami lubusang nagtitiwala, O Diyos. Alam ko po na laging pagpapala sa mga Kristiyano na marinig ang iyong salita. At ang panalangin ko po, O Diyos, bawat isa po sa amin, may we apply willingly this message sa aming pong buhay. Continue to bless your church, your people here in this church, O God. At katulad doon ang sinabi mo, blessing kung susunod po kami. Bagamat malungkot na sa pagsuway, nandoon po ang curse. Lord, I pray that you will continue to operate in the lives of your people. At nawa ang iyong epektibong salita ang mag-lead sa amin sa tamang aplikasyon sa mensahe. Nawa sa mensaheng ito, hindi lang kami na-revive, kundi nag-grow kami, lalo na sa aspeto ng aming pong pagbibigay sa iyo at sa gawain mo, aming Panginoon. Salamat po sa rebuke, salamat po sa reminder, salamat po sa kalayaang ipinagkaloob mo sa amin na makapag-aral ngayong gabing ito. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, tawagin po natin ang ating butihing bishop. At ngayong gabing ito, I would like to request all of you to please stand up. I believe the message of the Lord is very clear tonight. And I hope na ang puso natin ay bukas para sa kanyang salita. What a learning. Isang napakahalagang pagkakatuto sa isang mahalagang larangan ng buhay ng isang Kristiyano about giving. I-enjoy nyo po ang pagpapala ng Diyos sa pagbibigay. Hindi ho gusto ng Diyos na kayo ipapaghirapin. Hindi ho gusto ng Diyos na tayo po ay isahan. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay kanyang mapagpala. Hindi lang kaligtasan, kundi kasiyahan at kasagadaan ito. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa sa patuloy na paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga puso, ang altar ay bukas para sa iyo. Why don't you come and pray to God tonight? Lord, thank you for the message. I really appreciate and I praise you for this message. At ito po ang tugon ng ating puso. Patuloy po ang ating paanyaya. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kung kayo ay na-bless at alam ninyo, Lord, salamat po. Ako po ay na-bless. Help me, O God. Tulungan mo po ako, Panginoong Diyos. I want to follow you in my life. I want to open my heart to you. I want to give to you joyfully, enthusiastically, because, Lord, I want your blessing. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa pag-aaral na ito ng kanyang salita.
Kung nakita mo sa iyong sarili, Lord, salamat po sa mensahe. Meron pong bagay na dapat ayusin ko sa aking sarili. Lord, tulungan mo po ako. Help me, O God. Ako po ay narito sa inyong harapan. Diyan sa nasa taas, dito sa nasa ibaba. Kung mayroon kayong ilalapit sa Panginoon, you can go to the aisle at you can pray to God, Lord, help me. Lord, meron po mga negative sa aking buhay. Meron po akong fear in my life, in my heart. Lord, help me na maalis po yung fear na yun. Tulungan mo po ako, Diyos. Nais ko pong maging matapat sa iyo. Nais ko maranasan, nais ko pong maging channel blessing ng inyong gawain. And I like your blessing, Lord. Sige po. Sa naririto sa ibaba, dyan sa nasa sa balcony, you want to come to the Lord and pray to the Lord. Lord, thank you. Well, let this stay long. Hindi tayo magtatagal. Kung nakita mo itong pangangailangan ito sa iyong buhay, napakaganda po ng salita ng Diyos. Thank you so much, Lord. Nakita natin ang ating pag-aaral, ang teaching ng Bible. Naririyan ang kasaganaan sa Panginoon. Yung kahirapan ay pinapalitan ng Diyos ng kasaganaan. Ang atin lang kinakailangan ay magtiwala. Ang giving po ay susi ng Diyos sa kanyang blessing sa atin. Do you want to be blessed by God? I hope meron kang ganyang pagnanais. Yes, Lord. Narito po ako. Meron pa po ba? Sa aming mga kaibigan, it's really hard to give if you are not a child of God. Ang kinakailangan mong munang gawin ngayong gabi, tanggapin po ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan. At ang sabi ng Panginoon, ang sino man tatanggap, kung ikay lalapit sa Kanya, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, sabihin mo, Jesus, narito po ako. Pinubuksan ko po ang aking puso sa iyo. As my Lord and Savior, come into my heart. Meron po bang ganyan? Maaari kayong manalangin sa Panginoon. Meron pa po ba lalapit sa Panginoon sa mensaheng ito na ating napakinggan? Panginoon, salamat po. Nakita ko po ang aking sarili. Kung gaano ako kalayo sa iyong kalooban. Kung gaano po kahina ng pananampalataya ko. Kung gaano ako natatakot sa bahagi ito. But this time, Lord, I understand that giving is your way of blessing. Lord, narito po ako. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin, Diyos. Salamat po sa iyo sa gabing ito. Tunay po, Panginoon, napakahalaga ng inyong salita sa aming buhay. At salamat po, Panginoon, sa aming napakinggang pag-aaral tungkol po sa bahagi ng giving. At Panginoon, salamat po sa napakalinaw na pagpapahayag sa amin ng aming tagapagsalita. Salamat po, Panginoon, hindi lang po ito basta malinaw, kundi ito po ay inyong aral. Ito po ay sinasabi ng inyong banal na kasulatan. At Lord, ang inyong salita ay totoo. Hindi kayo nagsisinungaling, hindi kayo nagbibiro. At aming Panginoon, inyo pong nakikita ang inyong mga anak na ngayon po ay lumalapit sa inyong harapan. Ang iba'y narito sa unahan, ang iba'y nasa aisle, ang iba'y nasa upuan. Lord, kita mo po ang bawat puso na mayroon pong pananalangin ngayong gabi sapagkat nais nilang sumunod sa inyong banal na kalooban. Hindi ang unang bahagi ay sapagkat nais mo silang pagpalain o nais nilang sila'y pagpalain, but first and foremost ay dahil natutunan nilang mahalin ka. At aming Panginoong Diyos, purihin po ang inyong dakilang pangalan. At amin pong itinadalangin, Ama, bibigyan mo po ng kapangyarihan ang bawat isa
upang magampanan po ang kanilang inilapit na panalangin sa gabing ito. Tutulungan mo po, Panginoon, sila. Alam po namin, Panginoon, na ang iba ay maaring dayain ang kanilang sarili, unang kaaway, magkaroon sila ng pagdududa. But Lord, I pray that you help every one of us to really believe in Thy words. At aming Panginoon, salamat po sa inyong salita. And we are praying, Lord, that you will continually use Pastor Fred sa kanya pong mga pagtuturo ng inyong banal na salita. Gamitin mo po siyang patuloy, Ama, sa marami pang mga pagtuturo sa iba't ibang pong mga bahagi ng mga pag-aaral mula sa inyong salita. Salamat po, aming Panginoong Diyos. Purihin po kayo sa inyong napakagandang mensahe sa amin ngayong gabi. Lord, ito po yung aming dalangin na may pagpapasalamat at amin nga pong ipinagtatagubilin ang lahat ng ito at kaming lahat sa inyo. At ito po yung aming hiningi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.